Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yan. So alhamdulillah, sister, dito tayo ngayon sa At-Tadrib As-Sadis. Ayan, At-Tadrib As-Sadis. Ayan, kung saan ang instruction nito ay ajib anil as'ilati taliyah. Ayan. Siyempre, ang tinatanong dito ay ang common gender o di kaya ang general gender, walang iba kundi ang lalaki, no? So kapag ginawang babae yan, ajibi, ajibi, okay. Anil as'ilati taliyah, sagutin o pakisagot ang mga sumusunod na katanungan. Ayan. So ano nga ba itong mga katanungan? Walang iba kundi ang unang tanong ay nataskun. Sa babae ay nataskunin, sa lalaki ay nataskun. Then ikalawa ay hal taskunu fi shaqqah. Ayan. Kung sa babae, hal taskunina fi shaqqah. Ayan. Ikatlo, iniba lang yung shaqqa. Ayan, ginawang bait. Hal taskunina fi baitin, hal taskunu fi bait. Ayan. Then number 4 ay ma raqmu baitik. Ayan. Then number 5, ma raqmu shaqqatik. Then number 6 ay kam ghurfatan fi baitik. Number 7, kam ghurfatan fi shaqqatik. Ayan. Then number 8, fi ayyi dawrin ash-shaqqah. Ayan. Fi ayyi dawrin ash-shaqqatu. Ayan. So naglagay siya ng mga number. Ayan, dito sa question number 8 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Habang doon sa number 7 ay naglagay siya ng mga number 1, 2, 3, 4, 5. So ganun din sa number 6. Ayan. Then pagdating sa number 5 ay 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Then doon sa number 4 ay 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So depende sa kung ano ang number, kung alin dyan ang number ng bahay. Ayan. So unang tanong ay nataskun, where do you live? Ayan. Then ikalawa ay hal taskunu fi shaqqa. Ayan. Do you live in an apartment? Ayan. Then number 3, do you live in a house? Ayan. Then marak mobaitik, what is the number of your house? Ayan. Then number 5, what is the number of your apartment? Then number 6 ay how many rooms are there in your house? Then how many rooms are there in your apartment? Ayan. Then in which floor the apartment is located? Ayan. Saan? Ayan, nasaang palapag o pang ilang palapag yung apartment. Okay. So, ayan yung mga katanungan, sister, na inyo pong sasagutin. Bali, babasahin ko yung tanong, then kayo po ay sasagot. Ayan.
Nakahanda na po ba si sister? Opo, Ustad. Okay. So unang tanong, gagawin na po nating sang-ayon sa inyong gender, no? Aina taskunin? Askunu fi Mandela. Hal taskunina fi shaqqa? La askunu fi bait. Okay. So very good. So ibig sabihin ay hindi na ah, okay. So kapag itinanong ko yung number 3, so magiging positive, no? Kanina sa number 2, negative form yung sagot mo. Then sa number 3, magiging positive. Hal taskunina fi bait? Naam. Askunu fi bait. Ma raqmu baitik? Ustad, kahit ano po ba yung O kahit na anong piliin. Kung nandiyan naman yung actual na number ng bahay nyo, pwede. Pero kung wala, kahit anong piliin mo dyan kasi mga multiple choices naman yan. Option naman yan. arba'a? Okay. Kam ghurfatan fi baitik? Sab'a. Okay. Siyempre, hindi na itatanong actually kasi bahay naman yung tinitirahan nyo. So, hindi na itatanong yung palapag, no? Kasi hindi naman apartment o hindi unit ng apartment. Okay, so proceed tayo, sister. Ayan. So, makabuluhang mga exercise itong mga kasunod, no? Ayan. So, al-qira'a wal-kitaba. Ayan. Ibig sabihin ang the reading and the writing. Okay. Reading and writing, no? Al-qira'a, reading. Ayan. Awalan first, no? Una ay ang pagbabasa. Ayan. So, at tadrib al-awwal, ayan, ang kanyang instruction ay unzur, wastami' waqra. Ayan. Look, uh, listen, and read. Okay. So, sige po, sister, no? Basahin ko po yung lahat ng nandito at basahin nyo rin po pagkaraan ko, no? Una ay bait, shaqqa, ghurfa, hammam, matbakh, daur, sarir, sitara, arika, sajjadah, ghurfatu naum, ghurfatu julus. Okay, pakibasa po, sister. Bait. Syaqqa. Gurfah. Hammam. Matbaq. Daur. Sarir. Sitara. Arika. Sajjada. Gurfatun naum. Walang al, Gurfatun julus. walang al, sister, no? Ghurfatu naum. Gurfatu naum. Gurfatu julus. Anong pagkakaiba nun, sister? Kapag naglagay tayo ng al doon sa naum o doon sa al-julus at yung ganyan na walang al, anong pagkakaiba? Nagiging specific po Ustad kapag nagiging definite kapag may al. Okay, very good. Ibig sabihin ay mayroon ng pinag-uusapan. Mayroon ng pinag-uusapan o mayroon ka ng tinutukoy na bedroom o living room. So, unlike kung ganyan, walang al. So, parang ano lang, mayroon, sinasabi mo lang yung living room, may sinasabi ka lang living room, may sinasabi ka lang bedroom. Yan. Ibig sabihin, wala kang tinutukoy. Para bang ano, no? Pagka sinabi mong the man, ibig sabihin, may tinutukoy ka. Pero pag sinabi mo a man, so, mayroon ka lang, nagsasalita ka lang, o di kaya ay nagsasabi ka lang na lalaki. Ayan. So, ito ay indefinite at yung
definite. Tukoy at yung hindi tukoy. Ayan. So anyway, ano ang ibig sabihin ng bait, sister? house, Shaqqa, apartment, ghurfa, room, hammam, comfort room, matbakh, kitchen, daur. floor, Okay. Yung daur ay floor, palapag, o di kaya ay papel, rule. Yung ginagampan ng papel. Madawro ka. Ibig sabihin, ano ang papel mo. So, depende sa paggamit, no? Depende sa paggamit. Okay, sarir, um, bed, sitara, curtain, arika, sofa, sajjada, carpet, ghurfatu naum, bedroom, ghurfatu julus. living room, Okay. So, proceed tayo. Dito tayo sa at-tadrib as-sani. Ayan. Ang at-tadrib as-sani, asil bayna al-kalimatayn al-mutamathilatayn. So, connect between the two similar words. Ayan. So, ang halimbawa niya, yung samania, ang kanyang similar ay ang ha. How about the na'am, yung number one? Wahid. Na'am, ano ang kanyang similar? zaid, sad, Hmm? Zay. Okay. Na'am, zay. Okay, then yung number, yung itnan, hay. ha, Okay, number uh, 3, jamida. Ano ang kanyang similar? wow, Okay, wow. Then, number 4, rakam. gym, Okay. Number 5, taskun. ba, Number 6, asas. hamsa, ay, Ayan, hamza. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng naam, sister? yes, Hay. Yung salitang hay, sister? kalimutan ko po, Ustad. Village. Ayan, village. Hay al-matar, hayul matar. Okay? Airport village o hayul jami'a. Okay, number 3, jamila. Beautiful, Okay, number 4, raqm. number, Number 5, taskun. um, live, Ay natas, you live. Ayan. Then number 6, asas. Asas is for nature. Ayan. Ang mas magandang gawin mo, sister, pwede kang gumawa ng ano, listahan mo ng mga vocabulary words. So from time to time ay pwede mo silang i-review, no? Kahit nasaan ka. Ayan, halimbawa, pwede mo siyang dikit sa isang dingding halimbawa. Ayan. So bago ka umalis ay binabasa mo sila. Di kaya dala-dala mo sila tapos binabasa mo sila. Ayan. Binibigyan mo ng ilang minuto tapos binabasa mo pagka mayroon kang free time. So mariretain mo siya sa memory mo kapag ginawa mong ganun, no? Ayan. Okay, so proceed tayo. Naam ay yes, hay, village, jamila, beautiful, taskun, you live, raqam, number, asas, for nature,
Then, salaja, meron pa palang kulang na salaja, no? Number 7, salaja, refrigerator. Then, 8, la, no. Ayan. Then, proceed tayo. Okay, at tadrib as-salis. Ayan, at tadrib as-salis. Okay? So, pakibasa mo nga, sister. Number 1. Wait lang po, Ustad. Nahanap ko po. Nasaan na po, Ustad? Hindi ba na ano, hindi siya naka ano. Baka hindi ko na ano, hindi ko na screenshot. Anyway, nakikita mo ba yung sa ano sa screen ano, share? Ay, meron na po. Sige. Meron na po, Ustad. Sige. So, pabasa po, sister. Askunu fi bait. Mm-hmm. Askunu fi shaqqa. Sunod. Fi shaqqati salasu guraf. Asyaqqatu fid dawril awal. Uridu musyahadatal asas. Uridu musyahadatal matbakh. Ano ibig sabihin ng askunu fi bayt? I live in a house. Askunu fi shaqqa. I live in an apartment. Fi shaqqati thalath ghuraf. In the apartment, there are 3 rooms. الشقة في الدور الأول. The apartment is in the first floor. أريد مشاهدة الأثاث. I want to see the furniture. أريد مشاهدة المطبخ. I want to see the kitchen. Okay. So, doon sa ikatlong picture, no? Fi shaqqati thalathu ghuraf. Yung ghuraf, sister, ay plural ng ano ang singular ng ghuraf? Gurfa. Ghurfa. Ayan, ghurfatun kapag ipinagpatuloy natin yung pagbasa. Ayan. So, thalathu. Ayan. Thalathu, yan ay mudhakkar. Ibig sabihin ay masculine. Ang kanyang feminine form ay thalathatu. Ang kanyang feminine form ay thalathatu. Ayan, thalathatu. Tapos, masculine form ay thalathu. Ang tanong, sister, bakit thalathu ghuraf, hindi thalathatu ghuraf? Well, ko mag-isa yung guraf. Ang feminine form niya is feminine. Sister, umingay, sister. Naging maingay. Po? Ayan, sige. Okay na po, Dad? Ayan, sige. Okay na, sister. Nawala na yung ingay. Ang rule po kasi kapag feminine po yung tinutukoy, dapat masculine po yung gagamitin. Ang guraf po kasi, ang original form niya is feminine. Kaya dun po tayo titingin sa original form niya, yung gurfa. Kaya po ang ginamit po yung salasu. Okay. Tama po, So, Dad? sige, sister. Medyo maingay lang ng kaunti kanina, no? Pero nawala na yung ingay. So, tama yun, sister. Ang pinag-usapan dito ay al-adad wal-ma'dud. Pagka sinabing al-adad, the number. Pag sinabing ma'dud, the noun being counted o yung counted noun. Ibig sabihin yung binibilang na noun. So, ang patakaran ng Arabic, no, mula 3 hanggang 10. Mula 3 hanggang 10 numbers. From 3 to 10, ruling ng Arabic, ayan, ay dapat plural yung ilagay siya sa plural form. Yung nouns na
counted. Ayan. Pagkaraan ng number. Ayan. So halimbawa, 3 bags. Ayan, 4 bags, 5 bags, 6 bags, hanggang 10 bags. No? So nilalagay siya sa plural. Siyempre, ang bilang kasi tatlo, marami. Ay dapat maramihan din yung binibilang. Ayan. So ang ruling sa Arabic, kapag ka ang ma'dud, magbabase ka sa ma'dud, ibig sabihin yung binibilang. Kapag ang ma'dud ay nasa feminine form, so hindi susunod yung number. Kapag feminine form yung ma'dud, yung binibilang, ang number ay magiging masculine form. So, baliktad, no? Then, kapag ang binibilang naman, o di kaya ang pointed noun, ay nasa masculine form, so magiging feminine form ang number. Ayan. So ngayon, para matukoy kung ito ba ay masculine o feminine yung binibilang, kasi yun ang subject matter, yun ang batayan, kailangan ibalik mo siya ah, sa kanyang singular form, kasi yun ang tinitingnan, yun ang pinagbabasihan. Yan. So, salaso, ghuraf, dahil ang ghuraf ay ghurfa, ghurfatun. So, siya ay nasa feminine form, ay dapat yung bilang ay masculine form. Yan. So, proceed tayo, sister, no? Yung musyahada, dito, no, tinukoy dito, uridu musyahadat al-asas, kapag tinranslate natin yan, I want to see, ayan, the formation. Yung see, no, actually, yung musyahada ay masdar yan ng syahada. Syahada. Ayan. Yung syahada ay marami itong kahulugan. Pwedeng mga hulugan ng, ayan, pwedeng mga hulugan ng nakita, tinignan, ayan, o di kaya pinanood. Ayan. So, ay ginamit yung masdar, ayan yung kanyang verbal noun, na kung saan musyahada. Actually, ang musyahada ay seeing. Yan, ibig sabihin ay may, kung ita-translate natin siya ng, ita-translate natin siya sa, sa English, no, ng saktong translation, ang musyahada ay witnessing o di kaya ay seeing. Ayan. Pwede rin naman yung to see. Ayan, to see. Ayan. Uridu musyahadata al-asas. Okay, proceed tayo. So, ito na, sister, no? Ito ay paragraph na ito. Okay? Pakibasa mo ito, sister. أحمد يسكن في شقة جميلة. الشقة في حي المطار. الشقة في الدور الثالث. في الشقة 5 غرف. في غرفة النوم سرير. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ في المطبخ فرن. في الحمام مرآة. Okay. أحمد يسكن في شقة جميلة. الشقة في حي المطار. الشقة في الدور الثالث. في الشقة 5 غرف. في غرفة النوم سرير. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ فرن. في الحمام مرآة. Okay. Paki-translate mo nga siya. Ahmad lives in the beautiful apartment. In a beautiful apartment. Mhm. The apartment is in the village of the airport. Mhm. The apartment is in the
third floor. Mhm. In the apartment, the apartment is in the fifth. خمس غرف No, في the شقة خمس غرف. the apartment has Mhm. the apartment has 5 rooms. Mhm. Or in the apartment there are 5 rooms. Okay. The in the mm, غرفة النوم. in the bed the the bedroom is in Mhm. the bed is in the bedroom. Of في غرفة النوم in the bedroom there is. There is the bed. Okay. There is Okay. a bed. There is a bed. Mhm. Okay. في غرفة الجلوس أريكة. Um, in the living room, there is the sofa. Okay. في المطبخ فرن. The in In the the kitchen. in the kitchen, there is the oven. Okay. في الحمام مرآة. In the comfort room, there is a mirror. Okay, very good. Ahmad lives in a beautiful apartment. The apartment is in the village of the airport. The apartment is in the third floor. Ayan. In the apartment, there are 5 rooms. In the bedroom, there is a bed. In the living room, there is a sofa. In the kitchen, there is a oven. In the comfort room, there is a mirror. Yeah. Ajib. So, ajibi, kasagot ka ng mga tanong, sister. Batay din ito doon sa nakaraang paragraph. No? Unang tanong, hal yaskunu Ahmadu fi shaqqah? Pakibasa mo na natin, sister. Hal yaskunu Ahmadu fi shaqqah? Hal yaskunu fi hayy al-matar? Hal shaqqatu kapag ka continue. Kapag ka hindi naman, hal ashaqqatu. Yan. Pero mas mainam na i-connect mo kasi nga tuloy-tuloy yung basa, no? Hal shaqqatu fi dawril khamis. Ayan. Yung lam ay sakin, tapos yung ikalawang lam ay sakin din. So para makaiwas doon sa iltika o sakinain, meeting of the two uh, vowelless letters, no? Yung pagtatagpo ng dalawang litrang walang patinig para makaiwas doon, kailangan lagyan ng patinig. Ayan, bigyan ng patinig yung unang litrang walang patinig. Ayan. So yun yung lam ng hal. هل الشقة في الدور الخامس كم غرفة في الشقة أين الفرن أين المرآة أين السرير أين الأريكة. Ayan. So sige po, sister, pakibasa muna. هل تسكن أحمد في Ayan. الشقة؟ هل في يسكن. شقة. Pakiulit, هل sister, يس yun. Sige po. هل يسكن أحمد في شقة؟ هل يسكن في حي المطار؟ هل الشقة في الدور الخامس؟ كم غرفة في الشقة؟ أين الفرن؟ أين المرآة؟ أين السرير؟ أين الأريكة؟ Okay. So ano ang ibig sabihin ng hal yaskunu Ahmadu fi shaqqah? Does Ahmad live in an apartment? In an apartment, sister, okay?
Next. Actually, si Ahmad pa rin yung tinutukoy dyan. Does he live in a village of the airport? Okay. Does he live in the village of airport? Okay. Number 3. Does the apartment is in the fifth Or floor? is apartment? Is the apartment is in the fifth floor? Okay. Sige po, sister. 5th floor. Okay. Number 4. How many rooms are there in the apartment? Final form. Where is the oven? Okay. أين Where المرآة؟ where is the mirror? أين السرير؟ Where is the bed? أين الأريكة؟ Where is the sofa? Ayan. So, does Ahmad live in an apartment? No? Okay. Does he live in the village of airport? Ayan. Is the apartment located in the 5th floor? Ayan. How many rooms in the apartment? Where is the oven? Where is the mirror? Where is the bed? Where is the sofa? Okay. So, sige po sister, no? Actually, ay yung sagot mo ay nakabatay lang din dito sa taas. Okay, so pakisagot yung unang tanong. Hal yaskunu Ahmadu fi shaqqa? Naam. Ahmadu yaskunu fi shaqqa. Okay. Pwedeng sumagot ng naam, in short, pwede rin sumagot ng buo. Naam, Ahmadu yaskunu fi shaqqatin, tapos ilagay mo pa yung Jamila. Ayan. Hal yaskunu fi hayyil matar? Naam. Naam. Okay. Huwa, kung siyempre tinanggal niya si Ahmad, di ba? Pwede mo rin gawing pronoun. Naam, huwa, Huwa yaskunu yaskunu حي fi المطار. hayyil matar. اوكي. هل الشقة في الدور الخامس؟ Naam. Hmm. Asyaqqatu fi dawril khamis. Pero batay doon sa paragraph na binasa natin sister ay hindi الدور الثالث. Dapat negative yung magiging sagot mo kasi ang siya dito sa ano, pasilin mo yung ano, yung dito sa paragraph, no? الشقة في الدور الثالث. Ay, Dito, salis pala. nagtanong siya, hal الشقة La. في الدور الخامس? So, ang magiging sagot ay لا. الشقة في الدور الثالث. Yan. So, ulitin natin Salis. si Seth. هل الشقة في الدور الخامس؟ La. Asyaqqatu fi dawril thalith. Ayan. كم غرفة في الشقة؟ Asyaqqatu في khamsu ghuraf. Fi في syaqqatu في شقة fi syaqqati khamsu ghuraf. Ayan. في شقة. Dahil sa fi, so ang fi ay harful jar. Ibig sabihin ay particle ng jar. Ang ibig sabihin ng jar Opo. ay ang kakaloob ng kasra na patinig. So, lahat ng noun na susunod sa salitang fi ay magiging majrur. Ibig sabihin ay magtataglay, magdudulot sa kanya yung fi ng kasra na patinig. Okay? Then, أين الفرن؟ Kapag Ustad, sasagot, nasa na, wala na po akong naririnig. ayan. Dito na tayo sa number 5. Ayan, naririnig mo na sister?
Yan po, Ustad. Yan. Okay, so anal form. Filmat for ma, Okay. for Okay, so ang pagsagot mo dyan, sister, tanggalin mo lang yung aina. Magsimula ka doon sa al-forn. Al-forno fil matbakh. Ayan. Al-forno fil matbakh. Ayan. So, ibig sabihin ay magkakaroon ng pagbabago sa siyakul kalam. Ayan, ibig sabihin sa ayan sa composition ng salita, no? So magiging al-forno fil matbakh. Ang the oven is in the kitchen. Ayan. Kasi magkaiba yung thought ng fil matbakh forn at yung al-forno fil matbakh. Kasi dito sa fil matbakh forn ay parang nag-introduce ka o nagbibigay ka ng statement, nagbabalita ka na in the kitchen there is a oven. So kung tinanong ka ay forn, so kapag sumagot ka ng filmat forn, so parang naging in the kitchen there is a oven. So instead of saying filmat forn, so al forno filmat kasi tukoy na, tinutukoy na yung al forn. The oven is in the matbakh. Okay? So, sister, aina al-mir'ah? almir'atu fi fil ham almir'atu fil hammam. Very good. Al-mir'atu fil hammam. Ayan. Aina sarir? As-sariru fil gurfatul julus. Ay, fil gurfatun naum. Ayan. Fi ghurfatin naum. As-sariru fi ghurfatin naum. Ayan. The bed is in the bedroom. Okay. Aina al-arika? Al-arikatu fi gurfatil julus. Ayan. Fi ghurfati al-julus. Okay. Very good. So, dito sa Al-Kitaba, ito pa rin yung ito yung exercise natin sa Al-Kitaba. So, dito ay Jim, Ha, Kha. Ayan. So, kung paano isulat sa simula, sa gitna, din sa final. Ang kanyang halimbawa, Jamila, Sajjada, tapos Siraj, then yung Ha, ganun pa rin, simula, gitna, then final. Ang halimbawa niya sa una ay Hay, then alhamd sa gitna, sabah sa final, no? Sa kha naman, ganun din sa simula, khams sa gitna, sa khan, then sa dulo o sa final ay insakh. Okay. So, as usual, no? Katulad pa rin ng dati, na kung saan i-trace lang yung jim, ha, kha ng 3 beses, tapos ikopya ng 3 beses dito sa kabila. Then, ganun din yung Jamila. Ayan, Jamila. 3 beses i-trace. Tapos, ganun din yung Sajjada. Ganun din yung Siraj. Tapos, yung Hay. Then, kopyahin dito sa kabila. Ayan. Yan yung exercise natin sa kitaba. Katulad pa rin yan ng dati. Okay, so, then, yung Ain at yung Ghain. Ayan. So, alaykum sa simula, sa gitna ay muallima, sa dulo ay saba. Tapos, pinagtakan niya, dumu'a. Ayan, kapag halimbawa ay nakasama niya yung mga orphan letters, yung 6 na litra na hindi dumudugtong pero hindi nadudugtungan. Dumudugtong, mga litrang dumudugtong pero hindi nadudugtungan tulad ng wow. Then, ghurfa, al-ghurfatu, sabagha, tapos faragh. Yeah. Then, next ay, ganun din, no? Yung isa sa mga litrang dumudugtong pero hindi nadudugtungan ay ang ra at yung alif. Kaya mapapansin natin doon sa faragh, yung disconnection na nangyari. Then, at-tadrib. Ayan, at-tadrib al-awwal,
Ayan, yung ain, isulat, at yung rain, i-trace ng 3 beses. Tapos, dito sa kabila ay isulat sila ng tag-3 beses din. Then, ayan, at tadribu thalith, trace yung alaykum, muallima, farag, ghuraf, ng 3 beses. Tapos, kopyahin dito sa kabila ng 3 beses din. Ayan. So, anyway, actually, sister, doon na nagtapos actually yung patungkol sa uh, asakan. Ibig sabihin, the residence. Ayan, ang tirahan. Okay, yun ang pamagat ng ad-dawr as-salis. Ad-dawr as-salis, al-wihdatu as-salisa. Nung una, naalala mo pa ba yung yung first, ang unang unit o di kaya ay pangkat ng aralin na ating inaral ay ang at-tahiyatu wa ta'aruf, ang greetings, ayan, tapos yung getting to know, ayan. Then, sinundan ito ng anong kasunod? Anong kasunod, sister, na inaral natin? Doon sa at-tahiyatu at ta'aruf. Naalala nyo pa, sister? Sister, naririnig niyo ako, sister? Opo, Ustad. O, naalala nyo pa yung kasunod ng at-tahiyatu at ta'aruf? Mga furniture po ba, Ustad? Hmm? Furnitures? Kasama yung furniture ngayon dito sa Asakan, no? Okay. So, ang kasunod, actually, yun yung ikalawang sandali, tingnan natin yung Uh, Parang Ustad yung yung family. Family po. ayan, very good. Naalala ko na. Al-usra. Ayan. So, at-tahiyat wa ta'aruf, tapos al-usra. Ayan. The family. Ayan. Then, sinundan, ang ikatlo ay ang the residence. Ayan. Ang asakan. Okay. So, ngayon naman, inshallah, ay sa bukas, inshallah, simulan natin yung dito, yung al-wahda al-rabi'ah. Ayan. The fourth unit. Ayan. O unit 4. Ayan. Pang-apat na pangkat. Ayan. Ng aralin. So dito ay al-hayatul yawmiyah. Ibig sabihin ay ang daily life. The daily life. Ayan. So yung pang-araw-araw na parang routine. No? Ginagawa. Ayan. Ang araw-araw na ginagawa, yun ang tinutukoy dito. So inshallah, dito ay magkakaroon din tayo ng tawag dito, conversation. So ang conversation natin dito ay al-hiwar al-awwal, ayan. Then al-hiwar al-thani, ayan. Then al-hiwar al-thalith, ayan. So ilan ba lahat? And so tatlo, no? Tatlo ang hiwar na mayroon tayo dito sa al-hayatul yawmiyah, the daily life. Ayan. Then ayan, so as usual, katulad din ng mga nakaraan, ayan, so mayroon siyang mufradat. Ayan. Then ibig sabihin ay vocabulary words. Ayan. So mga panibago na naman itong mga vocabulary words. Kaya mahigpit kong ipinapayo, sister, na dapat magkaroon kayo ng listahan, no? Hindi kaya yun nga, no? Ay gumawa kayo ng list of vocabulary words, tapos from time to time ay kinakabisado niyo na ito para kapag kasi lumalayo na tayo, no? So dapat yung mga nadaanan na natin na mga vocabulary words ay kabisado nyo na yon, kasi from time to time ay ginagamit din natin yon sa mga exercises. Ayan, ginagamit din natin yon sa mga exercises. Ayan. So dapat ay kabisado natin yon.
So, yun nga, no? Katulad ng sinabi ko, maganda yung gumagawa tayo ng listahan, tapos ilagay mo na yung kanyang ah, Meaning, ito yung kanyang meaning. Ayan. Then, isa sa magandang exercise, sister, no? Kasi wag lang tayo nakabase. Actually, ang book is a guide lang. Ang book kasi ay ano lang to, guide. Ayan, hindi ibig sabihin na kung ano lang yung mayroon doon, yun ang inaaral mo. Ano ang ibig natin sabihin? Aside from doon sa given examples o mga exercises, gumawa ka din ng sarili mong exercise para maging creative yung imagination mo. Kasi hanggat hindi mo nagamit yung creative imagination mo, halimbawa, paano kung ganito? Dapat naglalaro sa isip mo yon. Ganito siya sinasabi dito sa aklat, paano kung ganito? Paano natin sabihin? Halimbawa, yung singular, isipin mo, paano kung gagawin ko yung dual? Paano kung gagawin ko yung plural? Kung masculine, paano naman sa feminine form? So, dapat naglalaro sa isip mo yun. Gumagawa ka ng sarili mong conversation o sarili mong mga sentences. Kasi pag naging ganon, sister, pag naging malikot yung isip mo sa ganon, mas mabilis mo matutunan yung pag-aaral ng language o ng Arabic language. Ganon din naman actually sa English, no? Ganon din, the same method, no? Kung paano ginagawa sa English yun. So, ganun din dapat sa Arabic. Ayan. Lahat naman ng lingwahe ay ganun talaga. So, gagawa ka ng sarili mong Halimbawa, so mayroon tayong tinatawag na tasrif, yung conjugation na kung saan umaabot ito ng labing tatlo o 12 o 14. Ayan. Halimbawa, mayroong second person, tapos mayroong third person, mayroong first person. So sa first person, dalawa lang naman kasi yung singular, ayan, ay pareho doon yung babae at lalaki. Then yung dual at yung plural ay pareho doon. Dual, plural ay iisa lang sila doon sa first person. Then, ganun din na pareho doon yung babae, yung form ng masculine and feminine ay pareho doon. Kaya dalawa lang na ginagamit siya sa feminine, masculine forms. Tapos, singular din, dual. Yung dual ay plural din at the same time. So, parang gagamitin mo siya sa ganun. Then, yung isang salita, halimbawa, yung isang sentence, ay gagamitin mo siya sa ganun. Lilikutin mo siya ng ganun. Then, halimbawa, pagka nagamit mo siya sa first person, then, gagawin mo naman siya sa second person. Second person. So, mayroong second person na singular, dual, tapos plural, then masculine form, tapos mayroon din siyang feminine form. So, 6 yun. Halimbawa, then kapag nagamit mo siya doon, kasi siyempre magtatanong ka na, maglalaro na sa isip mo yun. Then, gamitin mo naman sa feminine form. Yun ang pinakamagandang exercise actually, yung mga ganon. Then, feminine form, third person naman. Ayan, pagkatapos ng second person, then third person, then kapag nasanay ka doon, talagang magiging mahusay ka na kasi kumbaga tawag dito, talagang sinikap mo, ayan, yung lahat o nilikot mo yung lahat ng dapat na likutin doon sa kung paano kinoconjugate, ayan, yung isang salita o di kaya ay kung paano ginagamit sa iba't ibang forms yung isang sentences o di kaya ay isang verb. Ayan. Anyway, sa verb lang naman nagkakaroon ng ganun. Halimbawa, yung kung babalikan natin yung kanina, yung Aina, halimbawa, yung tanong niya ay si Ahmad, no? Si Ahmad, Ahmadu yaskunu fi syaqatin jamila. Yung kanina, di ba, sister? Okay, si Ahmad ay nakatira sa magandang apartment. Ahmad lives in an beautiful apartment. Ayan. So, si Ahmad lang yun. Ipapaano kung dalawa? Halimbawa, si Ahmad at saka si Zaid. Ayan.
So yun, mag-ano ka na, kumbaga lilikot na yung isip mo doon. Ayan. Kaya inshallah pagka kasi minsan din sister, ang mas maganda no, ang pinakamainam na pagtuturo sa isang estudyante ay ibase mo doon sa kanyang pagsusumikap. Kasi minsan pag halimbawa ibinigay mo sa isang estudyante yung wala pa sa kanyang pagsusumikap, so parang magiging mabigat yun sa kanya. Mabibigatan siya at malilito siya. Bakit? Kasi wala pa siya doon sa punto, wala pa yung isip niya doon sa puntong itinuturo mo sa kanya. So doon nahihirapan ng isang estudyante kasi binigyan mo siya ng isang aralin na hindi pa niya iniisip. Hindi pa niya iniisip. So mas mainam na kapag dumating siya sa punto na inisip na niya yon, saka na mo ituro. Bakit? Kasi magiging interesado siya doon at madali nitong matututunan. Bakit? Kasi nandun yung isip niya. Nakuha mo sister yung punto ko. Nandoon yung isip niya doon sa itinuturo mo sa kanya. Pero pagka wala pa doon yung isip niya, ang hirap niyang intindihin. Ang hirap niyang intindihin yung ituturo mo sa kanya. Bakit? Kasi hindi pa naglalaro sa isip niya yun eh. So parang first time pa niyang i-entertain sa isip niya yun. Kaya, diba, ang hirap naman ng ganun. O di kaya ay yun ang magiging reaksyon niya. Ang nakakalito naman. Ayan. So kung halimbawa ay ikaw mas nauna kang mag-isip ng ganun bago pa ituro ng guro, so magiging madali sa'yo kapag ka itinuro sa'yo ng guro kasi na iniisip mo na naglalaro na doon yung isip mo. So, parang ganyan, no? Ahmadu yaskunu fi shaqqatin jamila, then ikaw na mismo yung magkukusang likutin ito. Paano kung dalawa si Ahmad? Ayan. So doon mag-improve na yung mo. Paano kung tatlo sila? So magiging halimbawa, yaskunu, yaskunani, yaskununa. Ayan. So doon na magagamit yung tasrif na tinatawag. So inshallah, kapag naging nakita ko sa iyo sister yung ganon, ay pwede na tayong mag-additional na lesson aside from dito sa book. Hindi lang tayo nakabase sa books. For example, ay bibigyan kita ng conjugation ng mudari. Ayan. Then magagamit mo na siya doon. Ayan. Halimbawa, paano yung yaskunu, yaskunani, yaskununa, taskunu, taskunani, yaskunna. Ayan. Taskunu, taskunani, taskununa, taskunina, taskunani, taskunna, askunu, naskunu. So, magagamit mo siya doon. Then, mayroon din tayong pinag-usapan dyan na mayroon tayong pinag-usapan na nominal sentence at yung verbal sentence. So nagkakaroon din yun ng change, no, pagbabago. Kasi dito nominal sentence ito. Ayan. So hindi siya verbal sentence itong Ahmadu yaskunu fi shaqqatin jamila. So dito kung gagawin mong plural halimbawa dual si Ahmad, halimbawa Ahmadu wa Zaid yaskunani fi shaqqatin jamila. Then kung gagawin mo silang plural, Ahmadu wa Zaidu wa Muhammadu yaskununa fi shaqqatin jamila. So kapag binaliktad mo to, halimbawa inuna mo si yaskunu, din saka na yung mga pangalan na yon, so hindi susunod. Ayan, magkakaroon ng pagbabago. Hindi sa verbal sentence, hindi sumusunod yung doer. Ayan. Doon sa number. Ayan, doon sa number. Kundi magiging singular yung verb kapag ang sentence ay verbal sentence. Magiging singular siya. Mananatili siya sa pagka-singular kapag kahit pa plural yung doers. Ayan, yung doer ng verb na yon, kahit pa plural. Ngunit kung ito ay verbal sentence, mananatili yung verb sa kanyang form na singular kahit pa marami yung gumawa nito. So, nagkakaroon siya ng pagbabago. Ayan. So, ganun, no? Halimbawa, kung Ahmadu wa Zaidu Muhammad wa Muhammadu yaskununa fi shaqqatin jamila, pero pagka inuna mo yung yaskunu, hindi siya magbabago. Yaskunu, Ahmadu wa Zaidu wa Ahmadu fi shaqqatin jamila. So, yun ang isa din
sa dapat tandaan sa jumlatun fi'aliyah na tinatawag at yung jumlatun ismiyah. Ayan, ibig sabihin ay ang jumla na nagsisimula sa noun, tapos yung jumla o sentence na nagsisimula sa verb. Ayan. Verb. So, ganun yung sister, no? Inshallah ay Opo. o pwedeng gumawa ka ng ganong sarili mong ano, tapos siyempre kapag malilito ka, magtatanong ka din, so nag-improve yung ano mo. Hindi lang umaasa yung isip mo sa kung ano ang mayroon dito sa book. Kaya minsan ang resulta din sister, no, marami pa ring halimbawa natapos niya yung al-Arabiya bayna yaday, pero hindi pa rin makapagsalita. Bakit? Kasi ang nasa isip lang niya yung nasa libro. So hindi naman sa actual na conversation yung nasa libro ang magagamit mo, di ba? So dapat Opo. ina-actual mo siya. Ano lang to, guide lang itong nasa libro, guide lang ito. Hindi siya mismo yung actual. Guide lang ito. So ngayon gamitin mo siya in an actual situation. So doon nag-improve. Ganito pala dapat, ganito pala dapat, ganito pala dapat. Ngayon, pagka hindi mo ginawa yon at ang nakaasa ka lang doon sa aklat, so mahihirapan ka pa rin magsalita ng Arabic in an actual. Kaya nga inshallah subhanahu wa ta'ala, kapag natapos natin yung ano, siguro siyempre nakailang ano na tayo, hindi ko lang matandaan kung ilang unit ito. Siguro nasa, ewan ko lang umabot ng 20 ba yun. Anyway, tingnan ko lang mamaya kung ilang units yung mayroon dito sa ano, Kitab al-Awwal. Then pagka natapos natin ito, sa susunod na aklat, ay mag-Arabic na ako, nag-usap na tayo ng Arabic sister. Yun na yung actual. Halimbawa, ngayon nagsasalita ako. So instead of speaking Tagalog, no? Ay Arabic na ako nagpapaliwanag. Then itatanong mo na lang kung ano yung hindi mo naintindihan. Ayan, Sige itatanong mo po. na lang kung hindi mo naintindihan, din na-take note mo yun. Sa susunod, pag narinig mo sa akin yun, alam mo na, naintindihan mo na kung ano ibig sabihin mo. Pero gagawin natin yun kapag nandun na tayo sa ikalawang ikalawang aklat. So ito na yung preparasyon natin. Itong first book ng Al-Arabiya Bayna Yaday. Ito ang ating preparasyon para doon sa second book. Then gagamit na tayo ng tawag dito, medium of instruction na Arabic. Ayan. So, siyempre, masasanay ka na makinig. Then, pagdating na natin doon ay pwede mo nang simulan din na makinig ng mga lecture na Arabic. Ang Arabic lecture kahit saan mayroon naman. Pwede kang mag-YouTube, pwede kang pwede rin naman halimbawa, ako ang pipili ng panonoorin mo, then pakinggan mo nga at kung ano yung ilang percentage yung naiintindihan mo doon at ilan naman yung hindi mo naiintindihan. Pwede mo bang i-take note yung mga hindi mo naiintindihan doon sa sinasabi ng video? Yan. So inshallah, Sige. darating sa mga ganong exercises, sister. Ayan. So any clarification bago tayo magtapos, sister? Bali, Ustad, di po ba may 3 po tayong libro? Bali, ngayon po yung unang libro po ngayon, magkakaroon po ba tayo ng yung exam po, parang ganun? Mayroon. Actually, bawat aklat, mayroon siyang final exam. Mayroon siyang final exam na yung lahat ng nasa aklat ay ini-exam mo kung anong ini-exam mo o tinitis mo. O mayroon ganun sister. Sige po, Ustad. Okay. So katulad ng sinabi ko, inshallah, sa kada aklat ay bibigyan kita ng certificate. Ayan. Then lalagyan natin siya ng rating kung ilan yung assessment ko sa iyo doon sa pag-aral mo ng unang aklat. Ayan. Sige So po. pagka natapos mo yung tatlong aklat, so pwede kang mag-graduate na nagtapos ka ng kursong Arabic. Ayan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, nawa ay gawing magaan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ito at panatilihin ang ating kalusugan ng maipagpatuloy natin yung ating pagsusumikap na ito. Itampok nawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayan. So, yung aming mga taga-subaybay, abangan nyo lang po. Ito po ay araw-araw, except Friday. Ayan, ay nag-aaral po kami ng lugha. Ito ay Arabic as a Middle Language, Arabic tutorial class, no? Okay. So, araw-araw po ito, except Friday. So, pwede po kayong makinig kasi parati natin sinasabi na kahit man lang sa pakikinig ay po pwede pong matuto. Ayan, muli, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.